Ang mag-asawang sina Willie at Thelma ay namumuhay ng tahimik at payak sa probinsya. Mayroon silang taniman ng talong at mais sa kapirasong lupain sa kanilang likod bahay. Mabait ang mag-asawa, kaya halos lahat ng kapitbahay ay kasundo nila. Tuwing ani, isinusuplay nila ang talong at mais sa palengke at ang mga tira o yung reject ay ipinamimigay nila sa mga kabarangay nang sa gayon ay mapakinabangan na rin nila ang mga ito. Lumipas ang ilang taon, nabiyayaan sila ng 2 anak. Ang lalaki ay pinangalanan nilang Angelo at ang babae naman ay Jolina. Sa tuwing makakaipon ng pera si Thelma, bumibili sila ng alagang hayop tulad ng kalabaw, baka at baboy. Nakabili rin sila ng tricycle na siyang ginagamit upang maiangkat ang gulay sa palengke. Hindi maluho ang mag-asawa. Nagkaroon sila ng kaunting salo-salo sa bahay ng magulang ni Willie. 5 magkakapatid sina Willie at lahat naman ay nakapagtapos ng pag-aaral. Sa katunayan, ang panganay niyang kapatid ay seaman. Ang ikalawa ay teacher na nakapag-asawa naman ng engineer at ang pangatlo ay pulis. Ika-4 si Willie na isang magsasaka at ang ika-5 naman ay nagtatrabaho sa Dubai. Matanda na ang nanay ni Willie, kaya ang gusto nito magkaroon ng sado-sado ang pamilya bago man lang siya pumanaw. Nagkataon naman na parehong umuwi sa Pilipinas ang kapatid na seaman at yung nasa Dubai, kaya natuloy ang kanilang mini reunion. Lahat naman sila ay may asawa na at mga anak. Kumbaga, may kanya-kanya na ring pamilya. Sa mga salo-salo ay hindi naman talaga nawawala iyong pasikatan at payabangan ng mga achievement sa buhay. Pagandahan ng suot, pamahalan ng alahas, palakihan ng bahay, at syempre patalinuhan ng mga anak. Noong mga panahong iyon ay tahimik lamang si Willie at Thelma dahil para sa kanila ay wala naman silang maipagmamalaki dahil kumpara sa mga kapatid ni Willie ay walang-wala sila. Habang kumakain ng pananghalian ay unang nagsalita ang panganay. Aba, minsan lang tayo magkasama-sama ulit. Dapat ay makuha na ng litrato para naman may remembrance. Anak, kunin mo yung camera ko. Yung bagong bili ko nung pumunta kami sa US. Magandang model yon. Medyo mahal pero quality naman. Alam ko ay wala pang ganitong klase rito sa atin. Sumingit naman ang pangalawa. Wow kuya, mukhang maganda nga yung camera mo. Kapag pumunta ka ulit sa US ay maibili mo rin sana kami. Babayaran ko na lang pagbalik mo rito. Nako, hindi ako sanay gumamit ng ganyang camera. Mas okay na ako rito sa cellphone kung maganda. Sikat naman rin itong iPhone. Wika naman ang pangatlo. Oo, maganda yung iPhone. Yan din ang ginagamit ko sa pagpicture. Cash ko ang binili tong sa akin para wala na akong alalahanin buwan-buwan. Wika naman ng bunso. Nang mga sandaling iyon ay hindi na nakaimik pa si Willie. Dahil ano bang sasabihin niya, ang cellphone na mayroon siya dikipad lamang. Ginagamit niya iyon para matawagan o i-text ang mga sinusupliyan niya ng gulay sa palengke. Ilang sandali pa ay napag-usapan naman ang tungkol sa bahay at mga property na kanilang naipundar. Ang mga kapatid ni Willie ay may kanya-kanya ng kotse. Pero hindi naman siya makasabay sa usapan dahil ang mayroon siya ay tricycle na walang bubong, baka, kalabaw at baboy. May naipundar man silang bahay at lupa pero kumpara naman sa mga kapatid niya ay katiting lamang iyon. Lalo pag nanliit si Willie at Thelma nang mapag-usapan ang tungkol sa kanilang mga anak dahil tanging ang anak lamang nila ang nag-aaral sa public school. Halos buong araw ay walang imik ang mag-asawa dahil hindi sila makarelate sa pinag-uusapan ng mga kapatid ni Willie o kung alaman nila ay wala naman din silang maipagmamalaki. Kaya tuloy, hindi maiwasan ng kanilang mga kamag-anak na sila ay laitin at pagtawanan. Hay nako, yung asawa ni Willie wala man lang kataystay sa pananamit. Tingnan mo naman ang itsura, halatang taga-bundok. Pati na rin yung mga anak, akala mo yagit na yagit. Ang papayat na hindi mo mahitsurahan. Wika ng isa sa mga kapatid ni Willie habang nasa kusina. Ay nako, sinabi mo pa.
Kaya nga hindi ko pinaglalaro yung mga anak ko kasama yung mga anak niya kasi baka mahawa ng katsipan. Ano ba naman kasi yung si Willie? Nakapag-aral naman sana pero ang napili ay yung babaeng yun pa. Wala man lang kaayos-ayos. Kabata-bata pa, ilusag ng itsura. Natatawang wika naman ng isa. Noong mga sandaling iyon ay wala silang kaalam-alam na naririnig pala ni Telma ang lahat. Napaluha na lamang si Telma habang nasa banyo. Naisip niya na wala naman siyang ginagawa sa mga ito para laitin siya ng ganoon. Nakikisama naman siya sa pamilya ni Willie para walang masabi sa kanya pero sa huli, itsura niya naman pala ang huhusgahan, pati na rin ang mga anak niya. Hindi ipinaalam ni Telma ang bagay na ito sa kanyang asawa dahil siguradong magagalit si Willie at baka mamaya ay awayin pa nito ang kanyang mga kapatid. Dinamdam ni Telma ang lahat ng narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili na sisikapin niyang magbago para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, lalo na para sa kanyang mga anak. Ayaw niyang dumating ang araw na maranasan ng mga ito ang laitin at pagtawanan ng mga pinsan. Nang matapos ang reunion ay isa-isa na silang nagpaalam sa nanay ni Willie. At mula nga noon, sinikap ni Telma na unti-unting bumili ng mga pampaganda. Bumili rin siya ng mga alahas para sa kanilang mag-asawa, pati na rin para sa anak nilang babae. Willie, gusto ko sanang bumili ng isang set ng kwintas, hikaw at singsing. Tapos ikaw, bibilhan rin kita ng kwintas para pareho tayo. Maganda rin naman yung investment dahil tumataas ang value, sabi ng mga kapatid mo. Tsaka nakakahiya nung reunion tayo lang ang walang alahas sa katawan. Wika ni Telma. Aba, buti naman at naisip mo na yan ngayon. Di ba noon, sabi mo sa akin, ayaw mo ng alahas dahil naaalibadbaran ka? Tapos hayaan mo, kapag nagkapera tayo, pupunta tayo sa mall para bumili ng mga bagong damit. Pero Willie, ang layo ng mall dito sa atin. Diyan na lang tayo sa bayan, marami naman sa palengke. Ano ka ba naman, Telma? Siyempre kapag may mga pupuntahan tayong okasyon, dapat maayos rin ang suot natin. Tsaka minsan lang naman yun, may naipon naman na tayong pera para sa mga bata. Kaya kahit bumili tayo ng gusto natin paminsan-minsan ay okay lang. Gumala rin tayo at kumain ng masarap. Nakangising sabi ni Willie, sabay yakap sa kanyang asawa. Lumipas ang 5 taon. Nakabili sila ng ilang ektaryang lupain na ginawa nilang taniman ng gulay. Sila ang isa sa pangunahing supplier ng gulay sa palengke, lalo na pagdating sa talong, kalamansi, kamote, okra, kamatis, ampalaya at marami pang iba. Kung dati ay isang tricycle lang ang meron sila, nakabili na rin ang mag-asawa ng jeep at maliit na truck na ginagamit sa pagdi-deliver at higit sa lahat, mayroon na silang kotse. Napagpasyahan na rin nilang ilipat ang 2 bata sa private school, lalo na at nasa high school na ang mga ito. Maganda na rin ang bahay ng mag-asawa. 2 palapag iyon na modern ang design. May sariling garahe at maraming halaman sa paligid. Bumibisita rin sila sa nanay ni Willie para malibang ito kahit papaano. Noong mga panahong iyon ay usong-uso na ang social media. Pero ang mag-asawa ay hindi nagpo-post ng kanilang mga larawan, lalo na ang tungkol sa kanilang mga achievements. Ginagamit lang nila iyon para makasali sa group chat ng pamilya ni Willie. Sa nakalipas na mga taon ay wala pa rin namang nagbago. Payabangan at pasikatan pa rin ang mga ito sa group chat. Kanya-kanyang send ng mga pictures sa kung saan-saang lugar na kanilang napapasyalan. Tuwing bakasyon ng mga bata ay pumapasyal rin naman si Telma at Willie, pero hindi naman sila gaanong nagpo-post. Hanggang isang araw, tuluyan nang namaalam ang nanay ni Willie. Dahilan para magsiuwian ang lahat ng kanyang mga kapatid. Noong pinag-usapan kung saan ibuburol ang kanilang ina, napagpasyahan na sa bahay na lang ni Willie dahil iyon ang malapit sa sementeryo kung nasaan ang puntod ng kanilang tatay. Ang huling habili ng kanilang ina, pagtabihin silang mag-asawa kapag siya ay pumanaw na.
Kaya bilang mga anak, gusto nila iyong matupad. Habang nasa video call ay nagsalita ang panganay. Willie, huwag kang mag-alala. Kung doon man ibuburol si inay sa inyo ay tutulungan ka naman namin sa mga gastusin. Tsaka magho-hotel na lang kami para hindi ka naman problema pa sa mga tutulugan namin. Oo nga, tsaka baka hindi rin naman kami sabay-sabay na makakauwi dahil may pasok ang mga bata. May mga trabaho pa rin kami sa opisina. Ikaw lang ang hindi busy. Baka sa mismong libing na lang din kami makauwi. Wika naman ang pangalawa. Kami nga rin. Baka sa huling gabi ng lamay na lang makapunta dyan. May duty pa naman ako. Kailangan ko pang mag-file ng leave. Singit naman ang pangatlo. Ako nga magbubuk pa ng flight pero hindi ko alam kung kailan ako makakauwi. Basta uuwi ako. Pero kung hindi na ako makakahabol ay magpapadala na lang ako ng pera. Wika naman ang ikalima. Nang mga sandaling iyon ay nagsalita na rin si Willie. Ako nang bahala sa lahat ng gastos kay inay. Total ay wala naman akong ginagawa sa buhay. Basta sa ika-9 na araw ay doon siya ililibing. Pumunta kayo at hindi ay ako nang bahala. Ipagtanong nyo na lang dito sa barangay kung saan ang bahay namin. Naiinis na sabi ni Willie bago ibinaba ang tawag. Ang ikinagagalit niya ay magaling ang kanyang mga kapatid sa ibang tao. Puro yabang pero kapag kailangan mo na'y panay naman ang dahilan. Tapos may kasama pang panlalait sa kanya. Sa ika-4 na araw na nakaburol ang kanilang ina, sabay-sabay na umuwi ang tatlo sa magkakapatid. Halata ang pagkagulat sa mukha ng mga ito nang makita ang malaki at magandang bahay ni Willie. Noong unay nagbulungan pa ang mga ito na baka raw naligaw sila. Baka ibang Willie ang nakatira doon. Papaanong nangyari na gumanda bigla ang buhay nito samantalang nasa bundok lang sila nakatira. Kuya, ate, dumating na pala kayo. Pasok kayo rito sa loob. Nagpalagay na rin ako ng pansamantalang garahe para hindi mainitan ng mga sasakyan ninyo. Salubog ni Telma sa mga kapatid ni Willie. Telma, ang ganda na pala ng bahay nyo. Wika ng panganay. Ay oo kuya, kahit papaano ay unti-unti rin namin naipagawa ni Willie. Yung dati naming bahay ay ipinasira na para tayuan ng bodega. Nasaan pala ang mga anak mo? Tanong pa nito. Nasa school pa sila kuya, hindi maka-absent dahil may exam. Siya nga pala, dalhin nyo na rin ang inyong mga gamit para idiretso nyo na sa itaas, doon sa kwarto na tutulugan ninyo. Nasaan pala si Willie? Ay nasa likod po kuya, tinutulungan ng mga kusinero sa pagluluto. Pagpasok ng mga kapatid ni Willie sa loob ng bahay ay nagbulungan sila dahil hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa huling araw ng burol ay nakauwi rin ang bunso galing sa Dubai. At tulad ng reaksyon ng mga panganay na kapatid ay halata rin ang pagkagulat sa mukha nito. Nang matapos ang libing, muling nag-usap ang magkakapatid. Pero sa pagkakataong ito, ang sentro ng usapan ay tungkol na sa mag-asawang sina Willie at Telma. Panay ang tanong nila kung papaanong gumanda ang buhay ng mag-asawa sa bundok. Gayong pareho naman silang mahirap noon. Alam nyo kuya, ate, mahirap man kami noon pero may pangarap din naman kami sa buhay. Salamat na lang din sa asawa kong si Telma dahil tinulungan niya ako sa negosyo. Tinuruan niya ako kung saan kami dapat mag-invest ng pera namin. Ngayon, masaya naman kami dahil wala kaming utang na dapat bayaran. Siya nga pala, nakabili kami ng condo unit sa Maynila dahil balak ng mga anak ko na mag-aral sa sikat na universidad. Yung panganay ko ay gusto raw magdoktor at yung ikalawa naman ay gustong mag-abogado. Ang sabi ko naman ay basta hanggat kaya namin ay walang problema. Basta matupad ang pangarap nila. Nako, mabuti pa kayo Willie. Kami ay nagbabayad pa rin ng bahay. 30 years yung loan ko sa Pag-ibig. Matagal-tagal ko pa rin pag-iipunan. Hirap nga kami ngayon makapundar dahil sa mahal ng cost of living sa Maynila. Wika ng panganay. Kaya nga, buti pa kayo. Marami ng property. Kami, nangungupahan pa rin. Inuna kasi namin ang sasakyan dahil mahirap mag-commute.
lalo na pag may pasok ang mga bata. Ang asawa ko naman ay contractual base lang. Kapag walang project ang kumpanya nila, edi nakatenga din. Singit ng pangalawa. Hay nako, ako nga ilang taon na sa serbisyo pero puro luna rin ang binabayaran. Yung mga anak ko puro naka-private school tapos ang laki pa ng baon. Talagang namumulubi ka sa sobrang mahal ng mga bilihin. Buti na lang may bonus kaming natatanggap. Kahit papaano ay may extra. Wika naman ng ikatlo. Buti pa nga kayo may naipundar. Ako, akala ko ang dami ko ng property dito sa Pilipinas. Pero nahuli ko si Jim, may ibang babae palang hayop. Ang ipinapadala kong pera ay napupunta lang sa babae niya. Halos mag-ulam na lang ako ng nilagang itlog araw-araw. Tapos yun pala, nagpapakasarap lang siya sa buhay. Kaya eto ako ngayon, back to zero na naman. Biglang nakaramdam ng lungkot si Willie para sa mga kapatid. Hindi niya lubos akalain na madami palang problema at pinagdadaanan ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay napapaisip rin siya kung bakit panay post ng mga ito sa social media tungkol sa kanilang mga pinapasyalan, bahay, sasakyan at mga kinakainang restaurant. Ganun talaga ang buhay. Sino ba naman ang mag-aakala na suswertehin pala kaming mag-asawa? Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga anak ko na anuman ang marating nila sa buhay ay huwag nilang kakalimutang lingunin ang kanilang pinanggalingan. Ayaw kong maging mapagmataas sila sa kapwa dahil anumang oras ay pwedeng bawiin ng Diyos ang lahat ng mayroon sila. Wika ni Willie sa mga kapatid. Matapos noon ay naglakad siya patungo sa may bintana. Inalala ang mga sandali noong marinig niya ang panglalait ng kanyang mga kapatid sa asawa at mga anak niya. 5 taon na ang nakakaraan, narinig ni Willie ang lahat. Nakita niya rin ang namumugtong mga mata ni Thelma paglabas nito ng banyo dahil sa panlalait ng kanyang mga kapatid. Mula noon, ipinangako niya sa kanyang sarili na masisipagan niya pa sa buhay. Gusto niyang iparanas kay Thelma na makapagsuot ng mamahaling damit, makasakay sa magarang sasakyan at makabili ng mga pampaganda nito, nang sa gayon ay hindi ito nilalait ng kung sino-sino. At higit sa lahat, ayaw niyang maranasan na kutsain ang kanyang mga anak ng sariling mga kamag-anak dahil lamang sila ay nakatira at nag-aaral sa bundok. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.